para po sa ating mga kababaihan o sa ating mga misis na yung kanilang mga mister ay sumakabilang bahay. Pakinggan po ninyo ang ating kaso ngayon para makapulot po kayo ng idea kung anong inyong gagawin kung sakaling inabandon na kayo ng inyong asawa, ipinagpalit sa iba, at nagkaroon pa siya ng anak sa kanyang kabit. So si husband and si wife po dito sa case na to ay kasal. Ngayon, bandang 2007, nahuli ni wife si husband at yung kanilang katulong na isang 17-year-old working student na mayroong kababalaghang ginagawa. Nahuli niyang naghahalikan ang kanyang husband at yung kanilang katulong sa kusina ng kanilang bahay. Now, kinumpronta niya yung kanyang husband, pero syempre, hindi inamin ng lalaki. Nagkaroon sila ng matinding away, umalis si wife, lumayas sa kanilang conjugal home, pero kinaumagahan, bumalik din siya sa kanilang bahay. And pagdating nga doon, nakita niya na wala na yung kanyang husband, wala na rin yung kanilang kasambahay. Ang duda niya noon, o ang palagay niya, si husband niya ay umuwi sa kanilang probinsya. Ngayon, wala nang paramdam si husband from 2007 hanggang noong 2013 habang nagbabrowse siya sa Facebook, nakita niya isang Facebook post kung saan yung kanyang husband and yung kanilang dating kasambahay ay meron ng baby. At dahil nga sa nalaman na iyon ni wife, nagsuffer siya ng emotional distress dahil sa pambababae ng kanyang husband and pagkakaroon pa nito ng anak sa iba. Nagkaroon din siya ng anxiety na nag-cause ng pagkakasakit sa kanyang uterus, nag-cause din sa kanya ng bleeding for ilang months, and then kailangan niyang mag-undergo ng surgery. Nagkaroon din siya ng anemia dahil nga dun sa distress na dulot ng pambababae ng kanyang husband. Pero sa depensa naman ni husband, sabi niya wala silang affair nung kanilang kasambahay. Pero inamin din niya na nagkaroon sila ng anak and nagsasama na sila. Sinabi rin ni husband bilang kanyang depensa na yung paghihiwalay nila ay mutually agreed upon. Ibig sabihin, pinag-usapan nila, nag-agree sila pareho, dahil nga sa ayaw ng parents ni wife kay husband. Under Section 5I ng RA 9262 o yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, pinaparusahan nito yung pagbibigay mo or pagkukos mo ng mental or emotional distress. Kasama dito yung emotional abuse sa kababaihan. At yung pag-abandona ni husband sa kanyang wife ay isang uri ng psychological violence and emotional abuse na pinaparusahan ng RA 9262. Dahil nagkukos ito ng mental and emotional suffering ni wife. Bakit? Kasi under Article 68 ng Family Code, si husband ay may obligation to live with the wife, to love the wife, to respect the wife, and to give support to his wife. Pero dahil nga inabandona ni husband si wife, yung obligation niya to render mutual help and support, to give fidelity, to love and to respect, and to cohabit with his wife ay hindi niya ma-fulfill. Idagdag pa rito yung emotional stress ni wife na nag-cause or naka-apekto na sa kanyang physical health. Imagine na ospital siya ng 4 na beses. Nag-undergo siya ng surgical operation para matanggal yung kanyang uterus. All because dun sa anxiety na pinagdadaanan niya na dinulot ng sitwasyon ng pambababae ng kanyang asawa or yung infidelity. So dito sa case na to,
na-convict si husband or naparusahan si husband under RA 9262. Pero hindi ito dahil dun sa marital infidelity o dahil sa pambababae niya. Hindi kasi na-prove yung psychological violence na dulot nung pambababae ni husband. Pero ang malinaw, nagkaroon ng emotional suffering or psychological violence sa part ni wife dahil dun sa abandonment ni husband kay wife. Kasi nung umalis si husband dun sa kanilang conjugal house ni wife, hindi malinaw or hindi napatunayan sa trial na nag-continue yung illicit affair o extramarital affair ni husband dun sa kanilang kasambahay. Hindi yun napatunayan ni wife. Basta after 6 years, nakita na lang ni wife na may anak na sila nung kanilang kasambahay. Pero in between 2007 and 2013, hindi niya alam kung magkasama ba si kasambahay at kanyang husband, kung continuous ba yung kanilang extramarital affair, gano'n. Hindi niya yun napatunayan. Pero malinaw na yung pagkakasakit niya, yung anxiety niya, yung emotional suffering niya, yung surgical operation niya na may kinalaman sa uterus, ay nangyari during the time na inabandon na siya ni husband. So dahil dito, si husband ay pinatawan ng parusang pagkakakulong ng 2 years, 4 months, and 1 day to 8 years and 1 day as maximum. Pinagbabayad din siya ng 100,000 pesos as damages or danyos na tinatawag. So kung maraming kababaihan o mga misis ang nakarelate sa ating kaso na ito, pakishare naman itong case na to para makatulong tayo sa mga ilaw ng tahanan na nangangailangan ng ganitong legal advice para naman makita nila or maliwanagan sila kung ano nga ba yung kailangan nilang gawin sa mga asawa nila o mister nila na nangangaliwa or iniwanan sila, inabandon na sila for so many years. So, ayun. And salamat po sa patuloy ng pagsuporta and thank you for sharing yung mga vlogs ko. And nasa Instagram na rin po ako. Meron din po tayong Facebook page. And just comment down your questions para masagot natin or mabigyan natin ng video na sasagot dun sa inyong katanungan. Thank you. Ang case number nga pala natin, para kung sakali mang gusto nyo mabasa ang kabuuan ng kaso, ay GR number 263449 na desisyonan to noong November 13, 2023.